Good day, sir. I am Ana Sofia Santiago from BSA 2B, and we are presenting a business plan about sugarcane. And I am presenting the chapter 1. Introduction. Sugarcane, a semi-perennial plant native to hot and tropical Asia. It is recognized as worldwide for its high productivity, advanced technological processes, high-quality raw materials, and potential for producing sugar and ethanol. So, dito po sa Pilipinas it is considered a valuable crop and used as a raw ingredient in making sugar, particularly in beverage, due to its diverse history. So, sugarcane also is a crucial ingredient in sugar production, providing numerous nutrients and a source of income for farmers. The industry is essential for importing goods and generating income. Although it can be profitable, not everyone succeeds in this type of business. So, sa pag-achieve po ng business na sugarcane, na kinakailangan po ng patient and effort as it requires a significant investment in the industry. So, overall po, yung sugarcane is a valuable and essential commodity for the global economy. So, isa po sa nag-success na business sa sugarcane is yung Universal Robina Corporation or yung URC acquired Sonedco, a small sugar mill in Cabancalan, Negros Occidental, 35 years ago. So, under URC's leadership po, yung Sonedco expanded its capacity, upgraded technology, and improved efficiency. So, ngayon po, it serves as a lifeline for farmers, a second home for employees, and a vital part of the community. So, yung company's biomass-fired cogeneration plant provides 19 megawatts of electricity to the national grid. Wait lang. The company's biomass-fired cogeneration plant provides 19 megawatts of electricity to the national grid. With URC's support, Sonedco aims to continue growing in With URC's support, Sonedco aims to continue growing. In 2014, retired overseas Filipino workers established Tubuco Beverages, inspired by Singapore, and now operate 11 branches, creating jobs in Cavite and Metro Manila. So, I'm John M. Ganlas po. So, yung experience ko po sa business is, una po, nung elementary pa lang po ako is, tinutulungan ko po yung papa ko or tinutulungan ko po siyang magbenta ng mga merienda like banana Q, kamote Q, turon, palitaw, tsaka nilagang mais. Tapos po is nagbenta rin po ako ng mga iba't ibang klase ng prutas. Kapag po summer naman is yung lagi ko pong routine is magtinda po ng mangga, tsaka po yung sa ano naman po, minsan po pag nagluluto yung papa ko is binebenta ko po sa mga kakilala ko, sa mga naging teacher ko po. Tsaka po, anong pandemic po, so yun nga po, nung pandemic naman po is nag-attempt po akong magbenta po ng mga Japanese cake, ham and cheese, mga sandwiches po or mga merienda po, tsaka po ice candy. Tapos po nung nag face to face po kami ng grade 12 is hindi po kami pwedeng lumabas kasi po medyo mahigpit pa po. Ngayon, hindi po kami pwedeng pumunta ng kantin na maramihan or hindi po kami pwedeng madami pong pumunta sa kantin. So, ang siste po noon is pupunta po yung pinaka nagbebenta sa classroom. Kaya po naisipan ko pong magbenta ng mga snacks, biscuit, mga candy, pang dagdag ng baon. Tapos po, every
hot season or ano lang po, hot season is nagbebenta po ako ng halo-halo katapos po ng klasiko. Minsan po naman is pag mga fiesta po or parating na po yung fiesta is meron po kaming pinapwestuhan na nagbebenta ng mga merienda, soft drinks, mga ganun po. And I'm Shaira May Sambile. So during my first year in college, which is 2023, nag-umpisa akong mag-sell ng business ko, mag-sell ng perfume, which is yung Victoria's Secret, Bath and Body Works, and NUE na galing sa Dubai. Original siya from Dubai. And then so now yung status ng business ko is masasabi kong happy ako kasi sa ilang taon is maganda pa rin yung benta ko, kahit na yung mga tao sinasabi is parang hindi siya gaano mabili kasi nga yung pabango is hindi agad nauubos. So again, I am Ana Sofia Santiago. So during po ng senior high school ko is kami po ang magkakaklase is nagbenta po kami ng mangga with bagoong, sweet corn, and yung inumin po during the intramurals po. Ano nga ba yung mga experience namin o background sa pagbibusiness? Ako naman po, before pandemic, na-try ko po magbenta ng mga rakyata since naglalaro po ako ng tennis, and during the pandemic po is nabalik po yung hilig namin sa pagbabike since nauso po high demand po yung mga bike na kasi legal po yung mga bikes na lumabas sa kalsada, and naisip ko po na mag-resell ng bike nung pandemic era, and nung December 2023 po is nag-try ako mag-resell ng iPhone, pero nung February or bandang March 2024, yun nga po, na-scam nga po ako, kaya natigil po agad yung business ko na yun. Pero ngayon po is, nagpaplano ako magtayo ng cleaning services business. Pinaka ano ko po dyan is yung pag-deep clean po ng mga helmet, since yun nga po, isa pong nagmumotor, and alam ko naman yung problema ng mga nagmumotor is yung bumabawang helmet, lalo na kapag tag-ulan dahil yun nga sa kulob. Next po is the entrepreneur. So yung entrepreneur po is chief executive. Yung role po ng chief executive is making major decisions and developing the strategic plan. So yung chief executive po namin is si Miss Jonah Canlas, 21 years old, and she can lead, negotiate, plan strategically, and take initiative in tasks. Possess strong communication skills and know how to make decision in difficult situation. Next po is yung farm accountant. And yung role po is to manage the farm's finances. And yung farm accountant po namin is si Mr. Sean Paulo Chutico, 19 years old. He has a strong knowledge of financial management and budgeting. He effectively maintains accurate financial records for the farm and can track expenses, sales, and inventory. Next po is yung farm manager, and yung role po is managing the overall operation of the farm. And yung farm manager po namin is si Miss Shaira May Sambile, 21 years old, and she can possess knowledge in organizing plans, communicating effectively, and leading farm laborers with expertise in agriculture. And yung last po is yung farm supervisor. And yung role po dito is to implement the daily operation of the farm. And ako po si Ana Sofia Santiago, 20 years old, and I have strong leadership and has an understanding of farm operation and also know how to manage the farm effectively. The enterprise. Historically, sugarcane was one of the primary crops in Pampanga.
Large companies like Pasudeco or the Pampanga Sugar Development Company supported local farmers by milling their sugarcane. However, the number of sugarcane farms has decreased due to the changes in land use and other job opportunities. In response to this decline, we established the Tamis Kabuhayan Sugarcane Farm. As students, we aim to revive sugarcane farming in a simply yet effective way. We plan to start with basic tools, hire workers, and utilize land that is suitable for farming. Additionally, we are fortunate to have a nearby sugar mill, Central Azucarera de Tarlac, that is suitable for processing our harvest. This proximity makes our business more valuable and reduces potential risk. And I'm Shira May Sambile, presenting the Chapter 2. A form of business. Yung business po namin is partnership, which is nag-i-involve po siya ng 2 or more individuals na nagsishare po sa profits and losses as well as the responsibilities of the business. So, our chief executive is Miss Jonna Canlas, and the farm accountant is Sean Paulo Chitwico, and the farm manager is Shire May Sambile, and the farm supervisor is Ana Sofia Santiago. And our job description po is, yung chief executive po is responsible for decision making and managing the overall operation of the business. And then yung farm accountant, siya po yung nagmamanage. Syempre, sabi nga is accountant, siya po yung nagmamanage sa mga siya po yung nagmamanage sa financial namin, and then sa budgeting and the expenses tracking for income and taxes and financial reports. And the farm manager nga po is siya po yung nagmamanage sa overall operation of the farm, including the strategic planning, organization, and the production. And farm supervisor, siya po yung responsible na kasama nag-work ng farm laborer. Kumbaga po, siya po yung pinaka-involved sa field. And the farm laborer po is responsible po for manual labor tasks. Baga po, siya po yung nagtatanim sa mga sugarcane namin, or including the maintenance on the farm. And our compensation po is the position po, the chief executive and farm accountant and farm manager and farm supervisor have 25% of net income, which is 48,569 po siya. And then our farm laborer po is 400 a day po siya. And then the qualification in hiring of employees po, yung farm accountant po, syempre dapat bachelor degree po siya in accounting, marketing or accountancy, at least 1 year experience po sa field ng accountancy or accounting firm. And the farm manager, basta graduate po siya in agriculture or related po sa field, o kaya naman po is NC2 holder siya. And then the farm supervisor, at least high school graduate or have a bachelor degree related on agriculture din po. And then the farm laborer naman is kahit may basic knowledge lang siya sa sugarcane farming and sa pagtatanim. And I am Sean Paulo Chitwico, presenting the Chapter 3, Tamis Kabuhayan Sugarcane Farm. Saan nga ba namin nakuha yung pangalan nito? Yung tamis po, which translate to sweet, nagre-represent po siya sa crop namin, which is sugarcane. Yung kabuhayan naman po is para sa mga farmers na binibigyan po namin sila ng kabuhayan pang sustain po sa kanilang pamilya, ganon. And next po is area and location. Napili po namin yung location na to dahil malapit po siya sa
Central Azucarera de Tarlac, kung saan binabagsak namin yung mga sugarcane raw materials namin para gawin nilang asukal. And yung location nga pala ng farm namin is located siya sa San Jose, Magalang, Pampanga, and yung area nito ay 25,000 square meter o 2.5 hectare. Yung business layout nga pala namin is yung 500 meters po is nilaan po namin siya sa storage area, pati sa mga garage, ganon, sa mga kubo. And yung the rest po is planting area na po lahat. And kung napapansin nyo po yung guhit sa gitna, yan po yung magsisilbing daan para, for example, mag-harvest. Diyan po dadaan yung mga trucks, ganon, yung mga sasakyan na gagamitin pang hakot. Kung napapansin nyo naman po yun sa dulo, yun po yung irrigation canal namin, kung saan dun po dumadalo yung tubig pang irrigate sa mga tubo na aming itatanim. Next naman po is, ano nga ba yung type of business na namin? Sugarcane farming. Located nga po siya sa San Jose, Magalang, and yung space, yung area space po niya is 25,000 square meter. List of product and services including the capacity. Ang product po namin is freshly harvested sugarcane, no, kung saan pinaprocess po siya into sugar, o yung mga iba naman po is ginagawa po siyang suka, ganun. Yung production cycle per year po namin is nag-base po kami sa average na harvest ng mga sugarcane farmers, which is 120 tons. So binultiply po namin siya into sa 2.5 hectares. Nakuha po namin is 300 tons. Estimated po. And yung variety po na gagamitin namin is Phil 99 1793. Kilala po ito bilang resistant sa mga sakit. Yung roots po niya is kalat, kung saan favorable po siya sa mga mainit na lugar, kung saan ito ay drought resistant. Ano nga ba ang characteristic ng product namin? High sugar content suitable for commercial milling, which means yung sugarcane po na product namin is yun po yung pinaka raw material na panggamit sa paggawa ng sugar na o asukal. Tinatransport din po ito ng tonelada, hindi lang po per kilo-kilo, ganun. Ang bentahan po dito is per tons, dahil yun nga po, binabagsak po namin siya sa isang malaking planta. And dahil nga freshly harvest to, maikli lang yung shelf life niya. And kailangan pong i-deliver agad sa milling, sa commercial milling, pagkatapos nito ma-harvest. And yun nga po, volume of production and sales. Since sugarcane po yung crops namin, and isang cycle lang po siya per year, ang nakukuha lang po namin na yield is 300 tons. And yung price po niya based sa market is 3,500 per ton. So, minultiply po namin yan and nasama po namin na 1,050,000.
yun po yung pinaka-gross gross income ng farm namin. Sa buong taon na po yun kasi yun nga po, isang cycle po lang po siya per year. And sa work plan naman po namin, from January to from January po, after ng harvesting to February, mga 1 week to 2 weeks, pinapahinga muna namin yung lupa ng 2 weeks ganon. Tapos pagdating ng February, dun na yung mga rarantayin namin mga traktora, pang land prep, ganon. Then from February po to March is yun na po yung planting stage namin. Kung saan yung mga stocks, kung baguhan ka pa lang sa pagtatanim, ayun po yung gagamitin. Pero kung nakapagtanim ka na is yung mga iba, inayaan na lang nilang tumubo yung pinaka-roots ng mga since yun nga nakapag-develop na ng roots yung sugarcane and kinat na lang nila ito. And hinayaan na lang po nilang tumubo para yun nga po, less gastos. And from March to November naman po yung pag-maintain namin sa mga sugarcane plants and pag-monitor na rin. Kung may na-observe kami na peste, dun po kami mag-a-apply ng mga chemicals, ganun. Kung may na-observe naman kami na ng mga weeds, ganun. Dun po yung from March to November po yung maintenance and monitoring stage. Sa pre-harvest operation naman po is from November to December, kung saan pine-prepare na po namin yung farm, linis-linis, para pag dumating na yung harvesting season is mas madali na yung trabaho. And from December po to January, from December to January, dun po yung harvesting stage namin, kung saan dun na po yung mga magre-rent kami ng mga trucks for delivery, ng mga tauhan na maghahakot, ganun. And yung post-harvest operation naman po is mga paglilinis sa mga organic waste sa farm natin. And sa January naman, sa January din yung buying of tools and equipments, kung saan yung mga nasirang gamit is papalitan, panibagong mga equipments para makasabay din sa modern agriculture. And sa January din kami mag-hire ng mga laborers, kung saan sila yung mag-irrigate ng farm, mag-i-spray, ganon, ng mga chemicals, magsasabog ng mga fertilizer. And sa daily work plan naman po is from 6 a.m. to 7 a.m. opening and field monitoring. From 7 a.m. naman po to 10:30, mag-i-start na po magtrabaho. And from 10:30 to 11 a.m. naman po is merong 30 minutes break kung saan nagmimerienda muna, nag-aalmusal. And from 11 to 12 po is babalik na naman sa trabaho. Then 12 noon to 1 p.m. po is yung lunch break namin. Then 1 p.m. to 3:30 is i-continue po ulit yung trabaho, kung ano man yung task dun sa week na yon. And from 3:30 to 4:45, mag-organize na po kami, magliligpit na po kami ng mga kagamitan sa mga pinaggamitan namin na pala, ganun. And 5 p.m. po yung, hanggang 5 p.m. lang po yung
mga trabador. Pero di po natin masabi kasi minsan pag summer season po is yung 5 p.m. mainit pa. Pwede po sila mag-extend ng 6 p.m. ganon para ma-maximize din po yung trabaho. Mas maraming magawang trabaho din sa araw na yun. And business preparation. Buying sugarcane stocks. 1 to 5 days. Then land prep is 7 days. Then planting po is 7 days then applying fertilizer dun sa 2.5 hectare kung mag-hire kami ng laborers. Magko-consume rin po siya ng 7 days kasi kung 2 beses po kami mag-apply ng fertilizer, parang sinama up na po namin dun sa 7 days. And sa irrigation naman po is 7 days din kasi hindi lang po kasi kami isang beses mag-irrigate dahil whole year nga po yung cycle ng sugarcane. And yun nga po, observing hours, yung pag-observe po namin is 3 hours. For example, sa farm, syempre kaming mga owner, kaming mga pinaka nagmamanage ng farm, kailangan din namin i-observe yung mga laborers kung nagagawa ba yung task dun sa araw na yon. And next naman po is tools and equipments. Sickle, no? Ang quantity po na kailangan natin dyan is 15 pieces na nagkakalaga ng 113 pesos. So kung ito-total po natin yan is 1,695. And next naman is hoe. Kailangan nating quantity nito is 10 pieces and yung price per unit nito is 147 na kung i-multiply natin is 1,470. Spade naman po, saan po siya ginagamit? Mostly used for digging. A spade is a tool with a long handle and a blade that is usually flattered and narrower than a shovel. Ang quantity po na kailangan natin dito is 6 pieces na nagkakalaga ng 170. Kung pag-multiply po natin yun, makakuha natin total is 1,020. Next naman po is shovel. Tawagan natin sa Tagalog ay pala. Isa po siyang multi-purpose hand tool kung saan pwede mo siyang magamit sa land prep, pwede mo rin siyang magamit sa pang-irrigate, panglipat, panglinis, at mga iba pa. Kaya ang kakailanganan natin doon is 6 pieces na nagkakalaga ng 170 pesos. And total po niya is 1,020. And wheelbarrow, o kung tawagin natin ay kartilya. Ginagamit po natin to pang transport ng mga, for example, yung mga stocks, i-transport natin pag magtatanim sila. Mga fertilizer, ganyan, mga lupa, ganon. Kakailanganin po natin dyan ng 10 pieces na nagkakalaga ng 1,900. Kung pag-multiply po natin yun is 19,000. And next po is dun sa mga rerentahin natin mga traktora. Alam naman po natin na yung isang traktora is napakamahal pero nag-decide po kami na magre-rent na lang and kada rent po nito is 3,000. So gagamitin po natin yan sa loob ng isang araw para sa land prep. And yung water pump naman po is para pangpatubig ng mga sugarcane na pananim natin. And kakailanganin po namin doon ng 2 peraso which tig 25,000 po yung isa. And
Total po is 50,000. Sprayer naman po, kung saan ginagamit to pang spray ng insecticide, herbicide, mga iba't ibang chemicals. Pero pwede rin siya pang fertilizer. Kakailanganin po natin dito ng 4 na piraso since malaki nga po yung land area natin. And yung price per unit po niya is 1,189. So, total price po niya is 4,756. Next naman po is water hose. Alam naman po natin na may area po talaga na hindi na pupuntahan ng tubig. So, kailangan po natin dyan yung hose na mataba, yung pang-irrigate po talaga, yung sinasalpak sa mga paranom kung tawagin sa Kapampangan. Kakailanganin po natin dito ng 5 pieces na nagkakalaga po siya ng 2,200. So, total po niya is 11,000. Yun nga po, yung sa truck naman po is for transport equipment, supplies, and products. Yun nga po, dun sa gagamitin po natin yan pang deliver sa Central Azucarera. Kakailanganin po natin dyan ng mga 3 since yung mga truck naman na yan is malalaki and price po niyan is averagely nasa 5,000 po yan per biyahe. So, ang total cost po ng tools and equipments natin is 107,638 pesos. So, let's move on chapter 4. So, yung commodity po namin is sugarcane. So, sugarcane po is a tropical grass wherein po is belong po siya sa Gramineae family. So, well-known po ang sugarcane as yung ability niya po is mag-store po ng sucrose sa mismong ano niya po stalks. So, ang sugarcane po is nagpi-play po siya ng crucial role sa ating economy or industry po. Dahil nga po ang sugarcane is ginagamit po siya as a raw material. So, ang farm po or ang business po namin is nagpo-produce po siya ng sugarcane which is high quality sugarcane which is po na ginagamit po as a raw material for making sugar, paggamit din po ng animal feeds sa paggawa po ng nga po ethyl alcohol tsaka po sa mga product po na made in sugarcane. So sa cost naman po is yung product po namin is isa lang po, which is sugarcane. So, ang cost per unit po is 3,421.3 centavos. Ang selling price po namin is 3,500, while yung profit naman po is 78.7 centavos. So, sa sugarcane po is, ang item po na kailangan is, una po is sugarcane stock. So, sa 2.5 na hektarya po is kailangan po namin ng 40 sacks. So 40 sacks po, ang selling price po ng isang sako po ng sugarcane stock is 550, which is 40 times 550 is equivalent to 22,000. So yung 22,000 po i-divide po siya sa kung ilan pong tons yung nakukuha per cycle. So, ang nakukuha po namin or na-harvest po namin na tons is 300 tons. So, equivalent niya po is 73.33. While sa pesticide and herbicide naman po, nagkakahalaga po or yung item cost niya po is 76,000. Pag 76,000, pag po, para po makuha po yung depreciation cost niya po is, yung 76,000 is i-divide po siya sa 300 tons. So, ang makukuha po is 253.3. While sa fertilizer naman po, ang nagagastos po is 403,500. So, yung 303,500 is i-divide din po siya sa 300 tons. So, ang depreciation cost ay value po nun is
1,345. So, yung ibang item naman po, like fuel po, ang nagagastos po, pag pinagsama-sama is 206,250. So, pag dinivide po siya sa 300 tons, ang makukuha po is 687.5. Sa labor naman po, ang total cost na total cost po is 134,400. So, pag po dinivide po siya sa 300, ang makukuha po na depreciation cost is 448. So, ang total po lahat ng item is 343,421 pesos. So, sa ano naman po, sa mga equipment and tools naman po, or tools and equipment naman po, ang sickle po, ang item niya po is 113 per piece ang cost. So, ang kailangan po namin na pieces is 15. So, ang gagawin po, ita times yung item cost na 113 is ita times ko kung ilan po yung quality, which means po 15 pieces. Tapos po ita times po siya kung ilan po yung lifespan po ng tools. So, ang lifespan po ng sickle is 24 months. So, ang depreciation value po nun is 70.63 centavos. Next naman po ang hoe. Ang item niya po is per item po ang 147 po siya nabibili. So, kailangan po natin ng 10 pieces. Tapos po, i-divide po siya kung ilan pong months na nagagamit, which equivalent to 61 pesos and 25 centavos. Sa spade naman po, i-repeat lang po yung mga ginagawa, which is yung item cost po, ita times po siya sa quantity, tapos po i-divide po siya sa lifespan ng item. So, sa spade naman po is 170 times 6 divide 24 months is equals to 42 pesos and 5 centavos. Sa shovel naman po, same din po, 170 times 6 pieces, ang lifespan naman po niya is 30 months, so 34 pesos po nun yung depreciation niya. Sa wheelbarrow naman po, ang item cost niya po is 1,900, times po siya ng 10, yung quantity po ng item, at i-divide po siya kung ilang months o yung lifespan po ng tools. So, yung lifespan po ng wheelbarrow is 60, so ang depreciation value po nun ng wheelbarrow is 316.67 centavos. So, sa rent po ng tractor, ang item cost is 3,000. So, 1 piece lang po ang nagagamit namin. Ang lifespan po ng tractor is 120 months. So, yung item cost, times po sa quantity, tapos i-divide po siya sa lifespan, ang makukuha po is 25 pesos. Sa water pump naman po, 25,000, times po siya sa 2 pieces or sa quantity niya po, which is i-divide din po siya sa 180 months. Nagkakahalaga po yung depreciation cost niya po ng 277.78 centavos. Sa sprayer naman po, yung item cost po ng item is 1,189. Ita-times po siya sa quantity niya po ng 4 pieces, at i-divide po siya sa lifespan, which is 48 months. So, ang depreciation value niya po noon is 99. Sa hose naman po, 2,200. So, kailangan po yung quantity po ng hose is 5 pieces. Tapos, i-divide po siya ng 36 months. Ang makukuha po na depreciation is 305.56 centavos. Sa truck naman po, ang per rent ng truck is, or per biyahe po is
5,000. Ang quantity niya naman po is 3 pieces. The times, bali po ang item cost is ita times po sa quantity. I-divide po siya sa lifespan, which is 120 months. So, ang equivalent po or yung depreciation cost po ng truck is 125. Yung total po lahat ng cost is 1,357.39 centavos. So, sa channel of distribution naman po, so ang raw material po na ginamit po namin or yung mga tools and equipment po na saan po galing is una po sa Magalang Public Market. Kasi po ang Magalang Public Market is malapit lang po siya sa farm po namin. So, accessible po siya. Sa ano naman po, yung mga sugarcane stock is galing po sa Concepcion Tarlac, which is kilala po yung Concepcion Tarlac din po sa pag-produce ng high quality sugarcane stock. Tapos po, ibabagsak lang po namin siya sa Central Azucarera de Tarlac. Excuse. So, yun nga po, so wala po kaming target market nga po dahil nga po yung harvest po namin is agad pong dinadala sa Azucarera. Sa communication naman po, so yung farm po namin is gagamit po siya ng word of mouth, tsaka po mobile communication, or makikipag-coordinate po kami sa mga buyer, workers, tsaka po sa ibang mga farmers po. Pwede rin po yung, or maganda rin po yung friend and family po, or pwede po nila kaming i-refer, ganun po. Tsaka po, kung bagu-baguhan pa lang po sa sugarcane farming is pwede po tayong gamitin yung Facebook as marami pong mga groups tungkol po sa sugarcane farm. Dito po ay pwede po kayong magtanong or pwede po tayong makipag-communicate sa ibang, yun nga po, sugarcane farmer na malalayo po sa atin. So, sa competition naman po, yung direct competitors po namin, yung mga other small sugarcane farmer, tsaka po yung mga importer na sugarcane. Yung mga indirect po namin na competitors, yung mga like po yung mga vegetable farmers, corn and palay farmer. So yung ano nga po, yung San Jose Magalang po is marami po doon na nagtatanim po ng ibang crop. So yun po yung mga indirect competitors po namin. So yung mga circumstance naman po na maano po namin sa pagpa-farm po namin, yung una po is pest and diseases. Kasi po ang pest and diseases is malaki po yung damage niya sa crop. Hindi lang po yung yield niya po, pati po yung quality ng crop is nababawasan. Sa typhoon naman po, yung strong typhoon naman po, tsaka yung malakas po na ulan is nakaka-damage din po siya ng quality ng sugarcane, or pwede po siyang maging cause para mag-decrease po yung sugarcane content ng sugarcane. And then the chapter 5 is volume of production. Our production po is 120 tons per hectare times 2.5. So, ang total production po in annual is 300 tons. Our selling price po per tons is 3,500. And then the total production, yun nga po, yung total production po namin is 300 tons in annual. So our projected sales po is 300 tons times multiplied by selling price is 1,050,000 pesos. So the item po is the cost of production, the items ginagamit po namin, syempre yung sugarcane stalks, pesticides, which is yung 2,4-D, and the herbicide is Duron, and fertilizers and fuel. So yung sugarcane stalks is
item cost niya is 550 per sacks or 50 kilos. Sa isang sa isang sacks is 50 kilos. So yung quantity po is 40 sacks. Total cost is 22,000. So and the pesticides is 4 pieces, which is the 240 pesticides, 4 pieces per hectare, so times 2.5 equivalent to 10 pieces. So the 10 pieces, yung item cost po niya is 280 siya per piece. So is equivalent to yung total cost po niya in 10 months is 28,000. And then the 4 pieces Duron or the herbicides, 4 pieces per hectare times 2.5 hectares, so equivalent to 10 pieces. So in 10 pieces, yung item cost po niya is 480. So the total cost po in 10 months is 48,000. So sa kabuuan po ng total cost ng herbicides and pesticides is 76,000. And sa fertilizer naman is the urea, 10 bags per hectare or 10 bags per hectare times 1,350. So yung total cost po niya in 10 months, 10 months is 337,500. So yung, and then yung ammonium phosphate is 2 bags per hectare, and then multiplied by 1,320 is equals to 6,600. So yung quantity niya is 2 bag per hectare. So in 10 months is nagko-cost siya ng 66,000. So yung total cost ng fertilizer, which is yung urea and ammonium phosphate, is equivalent to 403,500. And then the fuel, 375 liters, sa isang litro is 50, nagko-cost siya ng 55 pesos. So 150 liters per hectare, multiply by 2.5 hectare is kumakain po siya ng 375 liters. So yung item cost po niya, yung total cost is sa 10 months is 20,625. No? So yung sa 150 liters po is sa 375 is sa total ko 375 liters. So yung equivalent po ito ng 20,625. In 10 months po is 206,250. And the item po for the labor, po, the in land preparation is nagko-cost kami in land preparation and or in planting season is nagko-cost kami ng 1,600, and then in 7 days. So in total is 11,200. So and then in fertilizer application, nagko-cost kami ng 5,600. So in 7 days, in 10 months is 56,000. So yung irrigation, 5,600 in 7 days, and in 10 months is 56,000 din siya. And then the harvesting, is 1,600 in 7 days, total of 11,200. And the depreciation cost is nakuha po namin ito dun sa total item cost po ng mga tools and equipment po namin. So the total po is the total of cost production is
800 855,723.9. And then the labor po, ito na po yung labor. Labor for land preparation and planting season. We have 4 laborer po kapag land preparation po when planting season. So may 4 po kaming farm laborer in 2.5 hectares. So yung a day po ng 400, yung a day po ng 4 laborer namin is 400. So equals to 1,600. In 7 days po is total niya is 11,200. In fertilizer naman po, meron kaming 2 laborer. Fertilizer application, meron 2 laborer, which is 400 a day po siya, and then multiplied, so multiplied 2 laborer multiplied by 400, so is 800 po siya. So yung 800 is 7 days and 7 days multiplied by 7 days and 10 months is the total cost is 56,000. When pag nag-irrigate naman po is meron kaming 2 laborer din for 2.5 hectares, which is 400 a day din po siya. Yun nga po, 2 times 400, so equivalent po siya in 800 times 7 days and 10 months is the total cost po is 56,000. And in harvesting season po, meron po kaming 4 laborer for 2.5 hectares, 400 a day, is equivalent to 1,600. 1,600 multiplied by 7 days is 11,200. So the total cost po sa compensation po ng laborer namin is 134 and 400,000. Our net income po, net income, our sales po is 1,050,000 pesos, and our total cost production is 855,723.9, and our net income is 194,276.1. And then the return of investment in yung net income po namin is 194,000 and then 2 point and then so yung net income po namin is 194,000 and 276.1, and our total cost production po is 855,723.9 multiplied by 100. So yung ROI po namin or return of investment is 22.70%. Our break-even point po is the total cost of production po namin is yun nga 855,723.9, which is the selling price po namin is 3,500. So yung break-even point namin is 244.49.